Let's say meron na ho silang 100 na o 1,000 na, sabihin natin na reviews. Okay? And out of the 1,000, nakakita kayo ng 10 o 20 na na hindi maganda na reviews at saka comments. Huwag nyo na hong ituloy. Lalo kung nakalagay doon, nangaharas, may mga death threat, mataas ang interest. Huwag nyo na hong ituloy. Huwag na kayong manghiram. Yun lang ho ang sikreto doon. No? Huwag nyo ho nang ituloy kung may nakakita na kayo ng hindi magandang mga reviews. Bay, tanong sa akin. Sana matulungan nyo po ako dahil isa po ako sa nakaloan sa app na ngayon ko lang nalaman na illegal po pala. Ask ko lang po kung required po ba na bayaran ko sila or hindi na since illegal naman po sila. Sana po matulungan nyo ako kasi base po sa mga napapanood ko may mga threats po kaya natatakot po ako. Baka madamay family ko po. Alright, napakagandang katanungan po nito. Pero bago ho natin sasagutin, ibitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Alright. Actually, totoo po yung nabalitaan nyo na may mga threats, no? At pananakot na ginagawa itong abusadong online lending apps na to, no? And totoo rin po no na considered as illegal na yung ginagawa niya kasi po revoke na po ito itong online lending apps na to, itong abusado na to, no? Basahin mo natin yung isang article, no? Yung part lang po niya, okay? In an order dated April 11, this is 2024 po, the SEC Financing and Lending Companies Division or the FinLend found that lending violated Republic Act number 3765 or the Truth in Lending Act TILA, as well as SEC Memorandum Circular number 18 series of 2019 MC18 on the prohibition on unfair debt collection practices. Alright, yun po yung dahilan kaya siya na-revoke, no? Nilabag niya yung TILA tsaka po yung prohibition on unfair debt collection practices. So ito pong itong lending company po na to, if I'm not mistaken, may 7 ho siya, no? May 7 na abusadong online lending apps. At ang namamayagpag po, yung nahiraman po niyan, yun na yan, okay? Tapos, i-emphasize ko rin po rito na meron pong itinayong division, no, ang SEC, which is yung FinLend, no? Yung FinLend po is Financing and Lending Companies Division. So doon lang po siya nakatutok, no, sa mga financing and lending po, no. So meron na ho siyang division. It's just that talagang napakarami ho kasi mga OLA na talagang umaabuso, pero ginagawa naman ho daw nila yung kanilang makakaya para po kumbaga magawa ng aksyon kung ano man po yung mga kino-complain ninyo, no? Actually, ito ho kaya na-revoke, marami ho talaga nag-complain dito, kaya ang gawin nyo lang ho, i-complain nyo lang nung i-complain. May iMessage naman na po. Yung iMessage po na yan, nandyan po sa aking description box. I-click nyo lang po, mariredivert po kayo doon, no? Okay, meron ho kasi kayo ditong katanungan, no, na kung babayaran nyo pa, no, itong illegal na online lending apps na to, no. Bago natin sagutin yan, no, gusto ko kasing malaman ninyo kung paano nyo muna siya mati-check. Kaya lang may pagkalito pa rin ako. Bakit? Kasi meron ho tayong tinatawag na mga recorded online lending platforms, no. Initially ho 146 yan. Ngayon nasa 114 na lang. So marami na pong nabawas. So ibig sabihin po nun is marami na rin hong na-revoke. Okay? Tapos kung mapapansin nyo, may mga naka-asterisk dyan. So ibig sabihin mo may mga pending na na mga kaso. So check nyo na lang ho. Yan hong mga recorded online lending platform, nandyan din po sa aking description box. I-click nyo siya para makita nyo siya. Okay? Tapos meron din ho tayo mga list of lending companies. So, nandyan din po, no, sa aking description box. I-click nyo rin po yan, nandyan lang din po. Okay. Yan hong dalawa na yan, ang pagbabasihan po ninyo, no, kung yung lending na hihiraman po ninyo is legitimate.
or hindi. Okay, pero sabi ko nga ho dito sa inyo, ito kasing na-revoke na to last April 11, 2024, nalilito ako bakit. Kasi po, ang SEC, kumbaga, in-update na po yung kanilang recorded online lending platforms na from 146 na ngayon is naging 140 na lang, 114. So, ibig sabihin, wala na ho siya doon, no? Wala na ho doon tong sinasabi nyong online lending apps na to, tong abusado na to, no? Wala na siya doon. Ang mabigat ko, nung chinek ko sa list of lending companies, nandun pa rin po siya. No, kasi ang pinagtataka ko, kung revoke siya, bakit nandun pa rin siya sa list? No, sana lang ho mapansin po ito ng SEC, no, na pati ho yung listahan ng mga lending companies, kung revoke, wala na ho siya dapat doon. No, para ho pag chinek nyo siya, kasi yun lang ho ang ang pamamaraan po para ma-check natin kung legitimate ba o hindi itong mga hinihiraman po natin mapa-lending yan, financing, or bangko, or even yung mga OLA na yan. No? So dapat po, updated. No? So ngayon ho, tama ho yung sinasabi nyo, illegal siya. Okay? Ngayon, ang tanong nyo kasi, kung babayaran nyo pa siya. Okay, ganito ho yan. Dahil ako nga po, maniningil, it's unethical on my part na sabihin sa inyo, huwag nyo siyang bayaran. Ito ho is, base ho sa aking opinion, no? Bayaran nyo na lang po kung ano po yung dinisburse sa inyo. Okay? For example po, dinisbursan kayo ng 1.5, 1.5 na lang ho ibalik ninyo. Okay? Tapos, ang importante po dyan is itabi po ninyo yung inyong proof of payment. No? Screenshot nyo siya, no? Tapos itabi nyo. Para ano't ano man po ang mangyari, meron ho kayong proof. Iba ho kasi yung meron kayong pagpapatunay na nakabayad na ho kayo sa kanila. Okay? Ngayon, doon naman po, no, sa mga hindi illegal pero nangaabuso, okay? Hindi sumusunod sa prohibition on unfair debt collection practices, hindi sumusunod sa sa The Truth in Lending Act, no? Ang gawin niyo po, pag-ipunan, bayaran, pero ang susundin niyo po, no, is yung pong ceiling on interest rate. Kasi naglabas na po ang BSP na inadapt naman po ng SEC, yung ceiling on interest rate po natin. Ito po pakinggan nyo maigi. Pagka po ang nahiram ninyo is 10,000 pababa at hindi po lalagpas sa 4 na buwan ang termino, ang labuan po na interest niyan or yung effective interest rate na tinatawag is 15%, 15% per month lang po. Hindi po in 7 days, per month. Okay po. Tapos, pag sa loob po ng 1 buwan, no, hindi kayo nakabayad, lumagpas kayo, meron hong karagdagan yan na 5%. Okay, para lang maliwanag. Ngayon, let's say na 2 buwan ngayong lumagpas. Okay? So, ibig sabihin po, may karagdagan kayong 10% bukod pa po dun sa effective interest rate na 15%. So, babayaran nyo po, base dun sa hiniram nyo, is 25%. Okay, sana lang po maliwanag kasi importanteng malaman nyo po yan. No? Totoo po, abusado sila, hindi sila sumusunod sa batas, pero nakahiram po tayo sa kanila. Okay, sana po maintindihan ng ating mga manonood, no? Kasi may mga nagtatanong diyan kagaya ko sa inyo, kung babayaran pa ba yan, illegal naman, no? Kaya sinabi ko sa inyo, yun na lang dinisburse sa inyo, ang bayaran ninyo, para at least naibalik nyo lang sa kanila kung ano yung nilabas nila. Di po ba? Kasi illegal naman ho talaga sila Di po ba? Tapos, wag na sanang dumating doon sa punto, kagaya nung oras na nabalitaan nyo at napanood ninyo, na meron silang threats at pananakot. No? Baka madamay pa yung inyong mga miyembro ng pamilya. Totoo ho yan. Salbahe ho talaga yan. No? Kaya ho, importante ho, no, na ma-secure po ninyo yung inyong social media kasi ho yan is nagpo-post sa social media. So, i-secure nyo po siya. Bukod ho doon, yun pong inyong mga nasa contact list, no? Pangunahan nyo na po. I-message nyo na kung meron man magme-message o tatawag sa kanila regarding sa utang, pagpasensya na nila kasi nga hindi nyo naman alam na ganun magtrabaho itong mga abusadong online lending apps na to. Okay, lalo na yung tsaka revoke na rinuka nyo yan. Nanggigipit lamang. Okay, sabihin nyo sa kanila na binayaran nyo na kung babayaran po ninyo. Kasi
Ako talaga tatry, bayaran nyo. Yung kung ano lang yung yung nahiram po ninyo, no? Tapos, so, ito pa yan. Talagang mayat mayaho ang tawag niyan. No, talagang kung ano-anong pananakot to. Nakita nyo, yun ho ang naging dahilan eh. Para sila maribok eh. Di ba? Yung hindi nila sinunod yung The Truth in Lending Act. Ang The Truth in Lending Act po, ano yan, dapat yan fully disclose yung nilalaman po nung utang. Kuwari, yung po, yung interest, processing fee, termino, no, gaano katagal, magkano yung amortization, dapat po yan alam ninyo at dapat sang-ayunan ninyo bago yan ma-disburse sa inyo yung pera. Okay? Maliwanag po yun ha. Alam ninyo at sinang-ayunan po ninyo. Hindi po pwede yan na basta-basta na lang i-disburse. Dapat sinabi ho muna sa inyo, dinisclose sa inyo yung utang at nagsumang-ayon kayo. Pag sumang-ayon kayo, okay yan, dire-diretso na yan. Okay po? Tapos, isa pa po nilang nilabag is yung prohibition on unfair debt collection practices. Yung prohibition on unfair debt collection practices po, bawal po ang mangharas, manakot, tumawag sa sa mga hindi tawag dito yung alanganing oras, no? Pinapayagan lang po sa batas natin is yung 6 ng umaga hanggang alas 10 po ng gabi. Beyond that, hindi ho pinapayagan. Not unless po pinayagan nyo sila, binigyan nyo sila ng consent. Yun ho po pwede yun, no? Yun yung mga nilabag nila eh. Kaya ho, tinawag na silang illegal kasi revoke na nga po. Okay, actually yan, meron akong video dyan. Kung gusto nyo, noong April, mayroon ho akong ginawang video regarding dyan sa abusadong online lending apps. Kung gusto nyo panoorin, balikan nyo po siya. Okay? Pero uulitin ko, ang suggestion ko po, bayaran kung magkano man po yung i-disburse sa inyo. Okay, kasi aminin na ho natin na nakatulong naman sa atin kahit papaano yung dinisburse nila. Okay? O tsaka obligasyon natin yun eh. It's just so happen, itong mga abusado at bugok na online lending apps na to, hindi ko talaga sumusunod sa batas. Yun ho talaga ang bitter truth eh. Kaya lang kaya nga sabi ko sa inyo, para matigil yung mga yan, huwag niyo silang tatangkilikin. No? Kung may dumaan sa feeds nyo o sa walls nyo, at may bala kayong manghiram, check nyo ho muna. No? Kung ano yung nakalagay sa kanilang reviews tsaka mga comments, no? Totoo po yan, may nag-comment po niyan na may mga 5-star daw po talaga nakalagay. Totoo yun, may mga 5-star. Okay? Most probably mga empleyado yun o mga binayaran ho nila ng mga tao para mag-review. Pero ito lang ho suggestion ko sa inyo. Let's say meron na ho silang 100 na o 1,000 na sabihin natin na reviews. Okay? And out of the 1,000, nakakita kayo ng 10 o 20 na hindi maganda na reviews at saka comments. Huwag nyo na hong ituloy. Lalo kung nakalagay doon, nangaharas, may mga death threat, mataas ang interest. Huwag nyo na hong ituloy. Huwag na kayong manghiram. Yun lang ho ang sikreto doon. No? Huwag nyo ho nang ituloy kung may nakakita na kayo ng hindi magandang mga reviews. Ako ganun lang ho ginagawa. Bibili ko online. May mga sabihin nating mga 500 o 1,000 reviews. Ang nakakita ako ng mga 5 lang tsaka 10 o di kaya 10 na bad reviews, hindi ko na ho binibili. Kasi na-experience ko na yun, bumili ko online. No? Pinawalang bahala ko yung 3 na bad reviews. O pagdating sa akin parehas na parehas. Totoo yun. Kaya ako suggestion ko sa inyo, kung may bad reviews and comments, huwag nyo na hong ituloy. Para hindi na lang ho kayo mapahama. Kasi itong mga bugok at abusadong online lending apps na to, ginagamit lang po yung mga information natin. Kagaya na sinabi ko sa inyo kahapon, yung mga na-hack nila ng mga social media accounts, yun ho ang ginagamit nila pang mensahe doon sa kanilang mga kliyente. Nakita nyo, ibang tao, hindi sila. Ibang tao, yung kliyente nila mismo, social media mismo ng kanilang kliyente, ang ginagamit nila sa pangharas. So, huwag nyo na yung tangkain at mapapahamak lang po kayo. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. At kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ng aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po,
Yun lang.